na-loan ko pa, naka-loan ako ng 20,000. Mm. Yung tira pa nun, iniwan ko pa sa mga magulang ko kasi syempre may dalawa akong anak eh. Oo, syempre. May dalawa akong anak. So pagdating ko ng Dubai, ayun, nagtrabaho ako ng katulong, 2 taon. Years Ilan old kayong bali nagsisilbihan sa bahay na yun? Ako lang mag-isa. So, handle mo yun? 5 rooms. 5 rooms? Tapos, may 4 na aso. Meron Wow. pa kaming Junipeg. Yung aso, ginagala ko pa yan sa umaga. Okay. And actually nga, walang nakakaalam na naging katulong ako sa Dubai, only my family. Isang solid na araw sa inyong lahat at welcome back sa ating kwentuhan session. At sa araw na to, makakasama natin ang isang kababayan na dating nagtrabaho sa Dubai bilang isang kasambahay. Ngunit ngayon ay nandito na sa Canada bilang isang graduating student. Sobrang daming magagandang istorya, sobrang daming magagandang aral ang maririnig natin sa taong to. Kilala ko ang taong to bilang isang napakasipag na individual, isang mabuting ina, lumalaban pag nadapa, at sobrang dami na hindi ko na kailangang sabihin pa at hintayin na natin siya yung magbigay ng kwento sa atin. So hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Miss Rulyn Anoos. Hi, Char. Kumusta Day? Kumusta? Okay lang. Ano So bang far, so lately good. pinagkakaabalahan mo ngayon? Syempre, school and at the same time, trabaho. Syempre. School, trabaho. Pero Oo. yung school mo, summer break ka, di ba? Ano ka ngayon? Yes, we started our summer break last May, tapos matatapos na siya this September 4. Okay. Tapos sabihin ko, unfortunately, mag-i-start na naman ulit yung class starting September 5 and then it will end on December 16. Pero ang kagandahan naman kasi sa batch nyo, full-time kayo nakakapagtrabaho, di ba? Walang limit yung oras nyo. Oo. So, nabibless talaga na pagdating ko dito, eksakto na nag-declare si Canada na lahat ng pumasok, I guess, October. Yes, oo. Unlimited na, hindi yung may restriction May, sa oras. yung limited lang na 20 hours per week. No? Kayo talaga Oo. full-time. Full-time. As in, no? So, saan ka ba nag-work ngayon currently? Currently, sa Money Mart. Money Mart. Oo, di ba? So, ano siya? Courier services yun, di ba? Parang, I mean, yung sa pera, di ba? Yung nagpapadala ng Oo, ano ba? kasama na doon yung, halimbawa, Western Union. Parang ganun. Tapos, loans. Loans, So, mga kasi ganun. financing company siya, hindi lang siya yung magpapadala ng pera na Western Union. Focus talaga yung product nun is yung loans ng mga So, nakakatulong din siya So, sa talagang sadsaran talaga, Monday to Sunday, minsan napasok ka talaga. Yes, oo, kailangan dahil ang mahal ng tuition fee. Tuition fee, yung nga pala. Oo, ang mahal ng tuition Ikaw rin fee. talagang, kumbaga, ikaw rin yung nagtaguyod sa sarili mo, nag-ipon ng pang-tuition, pang-bayad. Ay, sa, oo. sobrang solid talaga. Oo. So, Day, bago natin tuloy yung magandang kwentuhan natin, syempre gusto ko munang malaman ng mga kaibigan nating manonood, originally, saan ka ba sa atin sa Philippines? Kababayan ko, asawa mo. Oh. Di ba? Si Dulce, classmate ko kasi siya nung high school. So, si Dulce is from Dulce is my wife na Takas. pala. Okay. Tapos, ako is from Landing. So, magkano lang talaga siya, minutes lang siya. Minsan nga, pag nagja-jogging kami last time. Bitakas is sa Mindanao ba? Mindanao. So, It's part of Bisaya, Mindanao. Bisaya, di ba? Bisaya. Okay. So, Bisaya. So, from Mitakas to Landing, it takes like, kung magmotor ka yata, 10 minutes. Oo. So, Ganun. born and raised ka talaga sa Mitakas. Yes. Oo, born and raised talaga doon. Tapos, kailan ka graduate ng ng college mo? 2007. Anong course tinapos mo? BS Marketing. BS Marketing. Tapos tawag dito, dun sa, during the time na naka-graduate ka na, tapos gusto mo na magtrabaho, nabanggit mo na nag-move ka sa Dubai, di ba? Hindi. Before that, nung graduate ako, 2 trophy ko eh. Nag-graduate ako ng March. Tapos, pagka May, unfortunately. Hindi. Fortunately, blessing siya eh. Blessing. Ano ibig mo sabihin trophy? Kasi, nanganak ako the same year. The same year? Oo. Nung graduation mo? Nabuntis ako the same year. Pagka-graduate ko ng March, nabuntis din ako ng June. Okay. So, yun ang sinasabi nilang 2 trophy. 2 trophy. Okay, 2 trophy pala ang tawag doon. So during, anong year yon? 2007. 2007 sa panganay mo? Oo, tapos 2008. 2008, yung pangalawa. Yun yung during that time, 2007, graduating ka na ng... Hindi, graduate na ako. Graduate ka na ng Okay, very good. So, 2 tapos, trophy. After akong graduate, kahit nabuntis ako, nag-work ako sa Bohol muna. Okay. Doon So, meaning to say, maaga ka pala nag-asawa talaga? hindi natin masasabing nag-aasawa. Yung pala yun. Okay. Okay. So, pero parang ganyan na din siguro. Hindi lang kami nagkatuluyan. Pero yun, nagkaroon ako ng 2 anak sa Bohol. Tapos after nun, nag-decide ako na umuwi doon sa amin, sa Mindanao.
2010. And then 2010, pag uwi ko ng Mindanao, nagtrabaho ako dun sa Polymedic General Hospital. Tapos Anong trabaho mo doon? Ano ako, billing clerk. Billing clerk. Billing clerk, oo. Pero bago ako pumunta ng Dubai, high school pa lang ako, pangarap ko na talagang mag-abroad eh. Dahil siguro sa kahirapan. Siyempre, kumbaga, kahit siguro almost 80% ng mga Filipino nasa Pilipinas, talagang lahat gusto mag-abroad eh. Oo, dahil sa kahirapan. Kasi kahirapan din talaga. Dahil sa kahirapan. So, na-imagine ko kasi dati na ang hirap ng ang hirap ng buhay namin na yung baon namin araw-araw, which is ayaw kong maranasan ng mga anak ko. So, yun, nag-decide akong pumunta ng Dubai. Pero during that time na lumabas na yung anak mo, dalawa, sino nag-aalaga nun habang nagtatrabaho ka? Mama ko. Mama mo. Mama asan ba si kuya? Asan si Sir? Saan ka daw? Yung pala yun. Asan ba? Andun lang din naman siya. Tumutulong din naman. And then, nung nanganak ako sa panganay ko, hinatid ko kasi dun sa amin. Kasi sabi nga ng mama ko, dapat hindi na kayo magkakabalikan kasi ganito, ganyan. So nagkahiwalay pala kayo? Hindi kami nagkahiwalay noon eh. Hindi ba? kasi nabuntis ako sa pangalawa. So, ibig sabihin, magkasunod lang. So, ayun. Tapos, nag-decide kasi ako umuwi din sa amin. Kasi, syempre, ang dami-dami ko ng struggle noon. Tapos, iniisip ko. Struggle regarding sa finances. Oh, yes. And at the same time, sa work, parang nahihirapan ako. Ang nasa isip ko dati, this is not the life that I want to be. At para sa yung mga anak, hindi rin. Oo, kasi nagtatrabaho ako dati. Alam mo naman kung magkano ang sahod sa Pilipinas. Yes, alam natin lahat yan. Hindi so rin talagang nagpursige ako na I need to go home. Bumalik ako ng Cagayan de Oro. Tapos winelcome naman ako ng mga kapatid ni Mama. Tapos doon ako nagstay. Tapos may agency kasing katabi yung bahay ng auntie ko doon. So nung nakita ko na nagpo-post sila na, hiring. Hiring sa? Papuntang abroad. Papuntang abroad. Okay, okay. Ang nalaman ko dati, nurse sa hotel. Nung nag-apply ako noon. So sabi ko, kailangan kong magpursige kasi ayaw ng auntie ko dati, may auntie na ako sa Dubai dati, ayaw niyang pumunta ako ng Dubai na magkatulong. Pero, kasi nga nakapagtapos ako ng pag-aaral. Yes, pero ako ang nagpursige talaga. Kasi sabi ko, anong course ulit tinapos mo, Day? BS Marketing. BS Marketing, okay. Kaya nga naman, hindi pumapayag yung auntie mo na mag-work ka as katulong kasi may degree holder yes, ka. Okay. And then, siya kasi ang isa sa tumulong sa akin na makapagtapos ako. Okay, Oo. okay. So ngayon, ayaw niya akong pumasok as katulong. So sabi ko, mag-apply na lang ako. So, ang expectation ko dati is cleaner ako sa hotel nung nag-apply ako sa agency. Okay. Pero, nung pagdating ko sa Dubai, kahit naman hindi ako naging cleaner, nakapasok ako bilang katulong, British yung amo ko. British yung amo mo? So, British na couple? Oo, mag-asama. Meron silang 2 anak. Na nasa Dubai? Yun yung naging amo mo? Yun yung naging amo ko for 2 years. Yung entry mo sa Dubai is kasambahay? Cleaner siya. Part of cleaner okay. Kasambahay, ganun na nga, cleaner at the same time kasambahay. Pero ina-expect mo sana yung cleaner sa hotel. Pero eventually, hindi... Pagdating ko doon, Pero maswerte pa din kasi hindi lahat kami napunta sa isang company na kahit katulong ka, may day off. Okay. Kahit katulong ka, 8 hours lang yung work mo kasi British nga yung Anong year na yan, Bale? 2011. 2011. Ano yan, nagbayad ka ng ng agent fee, nagbayad ka ng Actually, hindi ako nagbayad nun eh. Ang binagastos ko lang nun is 5,000 at ganito pa kasi 'di ba anong tawag nito, sobrang hirap. Sobrang hirap. Sabi ko, kailangan kong mag-loan. Okay. Kailangan ko talagang mabayaran yung 5,000 kasi gusto kong makaalis. 5,000 pesos. Oo. So ang sabi ko, kailangan kong mag-loan. So nagpaalam ako dun sa mama ko, maglo-loan ako. Okay. Tapos yung na-loan ko pa, naka-loan ako ng 20,000. Yung tira pa nun, iniwan ko pa sa mga magulang ko kasi syempre may 2 akong anak eh. Syempre. May 2 akong anak. So pagdating ko ng Dubai, ayun, nagtrabaho ako ng katulong, 2 taon. Tapos, so ang nag-serve ka sa family? Nag-serve talaga ako sa family. Yan na yung British na mag-asawa? Yes, nag-serve talaga ako. Gigising ako ng alas 5 ng madaling araw kasi kailangan ko pang alagaan yung 2 bata papuntang school. Ilang taon yung 2 bata na yun? Nung dumating ako sa kanila is 9 years old and 6 years old. 9 years old yung panganay. Parehas babae, parehas lalaki? Lalaki yung panganay, tapos yung pangalawa is 6 years old. Ilan kayong bali nagsisilbihan sa bahay na yun? Ako lang mag-isa. So, handle mo yun? 5 rooms. 5 rooms? Tapos, may 4 na aso. Meron pa kaming Junipeg. Yung aso, ginagala ko pa yan sa umaga. Okay. Pero naka-budget kasi yung time ko. Kasi pag nagtatrabaho ka kasi sa British family, hindi naman daw lahat. Okay. Kailangan budgeted yung time mo eh. So, namamanage ko yung time ko in 8 hours. Sobrang daming Pero kumusta naman yung sahod mo doon sa Sobrang liit nung dati, nung Pwede ba malaman? Pwede i-share? Oo. Sige. 700 dirhams lang. So, magkano siya in peso?
10,000 peso. Wow! First Wow. 6 months. First 6 months, Oh, 10,000 first 6 pesos. months, oo. Okay. After 6 months, in-increase kami, naging 1,000. Naging 1,000. Oo, so, 1,000 is, Nasa mga 12 or 12, 13 that time. hindi pa rin ganun kalaki talaga. Yes, hindi pa rin ganun kalaki talaga. Ah. Ngayon, nung nagtrabaho kasi ako bilang katulong, plano ko na talaga na pagkatapos ng kontra ko, kailangan ko mag-apply ng ibang work. Okay. Kasi hindi ako mananatiling bilang katulong. Dahil syempre, parang iniisip ko, nakapagtapos ako ng pag-aaral. And actually nga, walang nakakaalam na naging katulong ako sa Dubai, only my family. Oh, sheesh. That time. Oh, okay, yes, okay, kasi ayokong i-share kasi parang alam mo naman may Oh, pride yeah, tayo, yeah. diba? Alam natin yan. Alam natin Ayokong yan. i-share na gano'n. So ngayon, hindi ako nagpo-post na gano'n yung trabaho ko. So ang bunga kala nila is what I have finished is nagamit ko sa Dubai. Pero hindi yun gano'n. So pero proud pa din ako, Trey, kasi nare-realize ko that is my humble beginning. Yes, yes. Kasi kung hindi ako nakapagtrabaho bilang katulong doon, kung saan yung company na pumasok ako as katulong, sila lang din kasi ang nag-hire sa akin sa office. Oh, meaning to say, dun sa employer mo na nagpapasok sa'yo bilang isang katulong, sila rin yung bumunot sa'yo sa bahay at nilagay ka sa opisina nila. Yes. Wow, ang galing, ang galing, ang galing. Yes. Okay, Ang nangyari nun kasi, at that time, naghanap sila ng papalit doon sa maghahawak ng mga tao. Kasi alam din nilang may pinag-aralan ka, Yes, kaya naman alam din hinire ka nila. rin nila. Pero kung siguro, namamasukan ka sa kanila at wala kang tinapos, no discrimination, baka hindi ka nila kunin. Ay, oo, kasi kailangan nung May So degree ngayon, din. oo. So from 2000, anong pagiging katulong mo, anong year? 2011 until 2013. 2013. Oo, dumating kasi ako ng Dubai February 2, 2011. Tapos Okay. natapos ko din yung contract ko as katulong 2013 February. At 2 years ang contract mo. Oo, 2 years. So pagkatapos mo, si Sarah at si Ma'am, kinuha ka dahil na bakante yung isang upuan sa opisina, nilagay ka nila. So ano yung business nila at ano yung trabaho mo Employment doon? services. Employment services din. Oo, Okay, so ngayon, okay. ang nangyari, so employment services yon, kumukuha ng tao sa Pilipinas. Okay. So ngayon, ang nangyari is, una noon, parang hinire lang ako as, parang something admin. Admin, Oo. okay, admin. So, naisip kasi nila na siguro nakita nila yung potential. Hindi naman alam kung bakit nila ako hinire as pinopromote nila ako after 6 months. Doon So, sa opisina mismo. So, nakapasok ka ng 2013 doon sa sa employment services. After 6 months na-promote ka pa. Na-promote pa ako. Okay. So, parang ako nang naghahawak ng mga tao. Wow, ang galing. So nakita nila yung potential mo. Oh, siguro. Oo. Tapos after noon, after 6 months ulit, na-promote na naman ako ulit. Into which position? From kasi yun parang starting from receptionist. Receptionist. Tapos naging admin assistant. Okay. Tapos nagiging admin head. Admin head. Oo, Okay. hanggang natapos ko yung 8 years, operations manager ako doon. Wow, astig. Oo. So, pwede bang ma-share yung sahod kung okay lang sa'yo? Dito alam ng family ko. Sige, pasobrahan mo, pakulangan mo, para hindi nila malaman. Sige, magbigay ka Oo. lang. Kung sahod siguro, mahigit 100. 100,000 pesos. Oo. Wow, ang ganda. Oo, at saka, mga Wow. 100. Oo, ganun. Kaya pala biglang nakapagpaunat ka ng buhok, nakapag-money pedi. Oo, kasi dati Oo. talaga, I am very lucky sa dati kong company kung Oo. saan ako nagstay ng 8 years. Yes, Kasi yes. anong tawag nito, napaka-generous nila sa akin. 8 years yun yung sa Dubai, di ba? Yan mismo. Yun sa Okay. unang company. Napaka-generous nila sa akin. I mean, binibigyan pa nila ako ng halimbawa gusto kong umuwi ng Pilipinas. Binibigyan nila ako ng libre pamasahe, Emirates Airlines pa yung sinasakyan ko. Tapos, hindi nga lang ako pwedeng magstay ng matagal sa Pilipinas ng more than a month kasi hindi ako pinapayagan dahil sa posisyon ko Dahil sa sa company. position mo, oo, ang dami mo rin hinahandle. Pero ang din. dami ding struggle. Kasi Katulad syempre, ng anong struggle? I mean, kung magtatrabaho ka kasi bilang kung meron kang posisyon sa isang company, on call ka kasi sa boss mo eh. Especially pag meron kaming problem. 24/7. Oo, pag meron kaming... yun lang talaga. Kasarapan ng tulog mo, ma-experience mo talagang gigisingin ka talaga nila. Especially pag meron kaming problema sa mga dineploy namin, na yung halimbawa nag-run away, yung mga problema nila sa mga employer nila, tinatawagan ako kaagad yan kasi kailangan namin yan isolve dahil hindi kami pwedeng ma-block sa POAE. Okay. So meaning, yan yung isang mga struggle din sa trabaho mo. Merong mga kababayan na hinire at dineploy nyo, tapos nagra-run away sila. Oo. Ano yung mga reason ba? Ba't nagra-run away yung ibang mga
Una naman kasi hindi naman lahat. Yung iba nagra-run away kasi hindi nila gusto yung employer nila or may mga pangyayari na hindi nila nagustuhan. Pero mahirap kasi mag-run away, isang katatakbo doon. At paano ka makakauwi ng Pilipinas? Maraming matatakbuhan, Tre. Yung mga iba talaga as in talagang pursigido silang magra-run away kasi ang dami nilang matatakbuhan. Oh, mga friends especially din. Pag may mga family. Kasi sa Dubai kasi may law kasi na pag halimbawang ayaw mo yung isang employer, you can resign anytime. Ang problema na lang doon, kung may ban ka kasi dapat may certain contract ka natatapusin, may ano din ng kontrata, so ganun. So ang dami ding struggle bago ko nakuha yung 8 years na yun na, yung posisyon na yun kung saan ako nailagay ng company, ang dami ding struggle. Kasi syempre, di ba pag nagtatrabaho ka sa isang company, hindi talaga mawawala yung jealousy. Hindi mawawala yan. Kahit saan may politika. Kahit saan pa yan. Kahit saan. So, ito lang yung masasabi mong naging struggle mo during na nag-work ka sa opisina. Sa 8 years na sa company ko. Kasi napakabait din ng mga boss ko. So, 2 years sa bahay, 8 years sa opisina. Oo. So, okay. During dong 8 years na yon, inabot ka na ng pandemic doon, di ba? Yes. Kumusta yung yung sitwasyon ng pandemic? Nabawasan ba yung hours mo? Tuloy-tuloy pa rin ba yung trabaho mo or binabayaran ka na lang according sa araw na pumasok ka? Paano ba? Ganito, kasi bago nag-pandemic, nakalipat ako ng ibang company dahil yung previous company ko kung saan ako nag-stay na love ko na company, nag-change management kasi. Okay. So, lumipat ako ng panibagong company. Nakalipat ako ng panibagong company, tapos nag-pandemic. Wait, nag-change management, ipinasa nila sa ibang magmamanage ng hindi ba naging maganda yung takbo ng kaya ka nag-quit or Oo, halos lahat halos lahat nagbawas ba ng sahod or nagbawas ng sahod. Okay, kaya kayo umalis. Isa din sa rason nagbawas ng sahod. Tapos So, exacto that time is ma-expire na yung contract ko, so hindi ko na ni-renew. Hindi mo na ni-renew. Hindi ko na renew. Tapos lumipat ako ng panibagong company hanggang sa naabutan ng pandemic. Pero yung trabaho mo sa bagong company mo is ganun din. Oo, related. Ano lang din siya. Admin pareho lang din siya yung trabaho. Kumusta yung sahod? Mas malaki or parehas lang? Or... Hindi nga, mas mababa nga yung mas mababa kong company. Pero mas mababa doon sa previous mo? Buti umalis ka pa. Dapat di ka na umalis. May 100,000 ka na doon eh. Okay. So inabot ka ng pandemic. Ayun ang pinaka Ayun. Gusto kong i-share mo sa amin, katulad nung nakwento mo sa akin nung nakaraan, paano ka nakasurvive sa pandemic. Pero teka, wait. Nung nakalipat ka sa bagong company, hindi ka nila pinapapasok sa trabaho ng 8 hours a day? Or paano bang sistema? Bakit? Nung nag-pandemic ba? Nung nag-pandemic, wala talaga kaming pasok. So, hindi kayo pinapasok? Wala talagang pasok. Employed ka pero hindi kayo pinapasok? Yes. So, meaning to say, wala ring sahod? Walang sahod, wala talaga. Oh. Wala talaga. Sa company namin na yon, wala talaga kaming kahit sa bahay, pagkain, wala talaga. Paano ka nakasurvive? Paano yung everyday? Ganito. So, since dati pa kasi, marunong ako magtahi-tahi ng konti. Okay, diba, nauso ang face mask? Yes. At ang mahal ng face mask. Sobrang benta niyan. Ang mahal face ng mask, face shield, yung mga sanitizer, everything. Yes, okay. ang mahal ng face mask. Okay. Tapos, nauso yung cotton na face mask. Cotton na face mask. So, nauso siya. That time, wala kaming kapera-pera. Kailangan namin kasi syempre walang sahod. Nakiusap ako dun sa pinsan ko na, pwede mo ba akong hanapan ng second hand na makina pantahi. So, nag-post yung pinsan ko sa Facebook. Tapos, doon sa may mga group kasi doon nag-post yung pinsan ko na looking for second hand, makina ng pananahe. Kasi kailangan talaga namin mag-survive. Okay. Kailangan namin mag-survive kasi walang sahod Itong pinsan ko, nung nag-post siya, may nakakita na isang piloto ng Emirates Airline. Willing kayong bumili? Willing kaming bumili. Okay. Basta second hand lang. Kasi hindi namin ma-afford yung At saka wala akong kapera-pera noon. So nakiusap ako sa pinsan ko, bilhan mo ako ng second hand. Yung makina na yan is gagamitin mo sa? Pananahin ng face mask. Okay. So ngayon, ang nangyayari, nag-post yung pinsan ko. Siguro, sabi ni Lord, walang mga pera tong mga tao na to. Okay. May nag-PM sa kanya. Okay. Sabi niya na, I understand na this time kailangan natin magtulungan dahil pandemic. Sabi niya, I can buy you one. You can choose any of the brand. Yun yung nag-reply. So, kababayan? Hindi. Anong lahi? Piloto ng Emirates Airline, Jordanian or Jordanian. something pilot ng Emirates pero Airline. Na sila. Tapos ngayon, hindi naniwala yung pinsan ko kasi syempre ang daming mga scam, di ba? Yes. Tsaka sino ba namang maniniwala na
bibilang kita ng ganyang makina. Oo. So ngayon, yung pinsan, sabi ng pinsan ko, uy, may nag-PM sa akin. So kami naman magpipinsan, kasi di ba ang dami ko pinsan doon. Kami naman magpipinsan, sabi namin, i-sure natin. Try natin ibigay yung address natin kung totoo bang may marireceive tayo. Try natin na mag-choose tayo ng brand doon sa Amazon. Kasi ang sabi, you can daw, pwede daw pumili doon sa Amazon. Okay. So, nagpili kami sa Amazon. Pinili ko talaga yung magandang makina na Singer na Pero andun pa rin sa isip mo na, sige, try, baka scammer lang to. Oo, try. Ganun talaga pero sa at least isip walang namin. hinihingi sa inyo. Walang hinihingi sa amin. So, ngayon, binigay namin yung address, binigay namin yung brand. After 3 days, may dumating doon sa pinsan ko. Wow. Grabe. Blessing. After 3 days, may dumating doon sa pinsan ko. So, yung pinsan ko, tumawag ka agad. Uy, hindi pala scam. Ganito, ganyan. Legit pala. So ngayon, na-receive namin, syempre, tuwang-tuwa, as in talagang sabi namin, hindi? Oh my God, Lord, grabe. Diba? Binagsakan Syempre, kasi kayo ng syempre, ang hirap that time, ang daming struggle. So ngayon, ito na naman, doon na naman kami nahihirapan, sabi naman namin, yung budget namin, pambili ng makina, ibibili na lang namin ng cloth. Oo, ibibili na lang namin ng So, meron na kayong makina? Meron na talagang makina. So, ang kailangan nyo naman budget, yung pambili ng tela? Yung pambili ng tela. Kasi di ba walang sahod? Okay. Sabi ko sa pinsan ko, di ba may hiniram sana ako sa'yo na pambili ng makina. Hihiramin ko na lang yan, pambili ng cloth. So, yung pinsan ko sabi niya, sige na nga. Pumayag na siya. Pumunta kami dun sa Ngayon, nung pumunta kami dun, pag bibili ka kasi ng cloth, mahal ang presyo pag halimbawang per meter lang. Per meter. So ngayon, ang ginawa ng pinsan ko, may credit card siya. Credit card namin, bumili kami ng 3 talagang lalaking talaga na rolyo. Oo, okay. As in. So, siya, regular na tela? Or? Yung cloth talaga na tela na para siyang stretchable. Okay. Tapos, kasi marunong akong magtahi. So yun, talagang as in, gumawa ako noon. Pinost ko pa ngayon sa Facebook na nag-i-start na akong na ganito, ganyan. So, tinutulungan ako ng mga pinsan ko. Ang pinapabenta ko din yung mga pinsan ko, mga ka-opisina nila. Okay. So, alam mo, Tre, nakakatulong talaga siya, nakaka-survive ako nun. Kasi, so, meaning ang daming bumili nung panahon na yun. Kasi may shortage sa face mask, may shortage sa sanitizer and everything na pangontra sa COVID na yan. So, talagang pumalo siya sa market. Yes, as in talagang ang daming bumili. So, nung ang daming bumili, syempre, talagang dinamihan ko na may isang time pa nga, Tre, na alam mo yung kasi tag-init. Diba tag-init pag starting May, June, ang init-init na nun sa Dubai. Ang init-init na nun. May isang beses pa nga na naputol yung tsinelas ko. Nag-deliver ako ng face mask. Nag-deliver ka ng face mask, naputol yung Spartan mo. Oo. Spartan, baka naman. Tapos yun din yung doon ako, naiyak kaya ako noon kasi sabi ko, ang hirap na mag-deliver ka, nakapayong lang ako. Tapos naputol pa yung tsinelas mo. Tapos sabi ko, pinost ko pa ngayon sa Facebook Sabi ko pa na kailangan natin kumayod pero wala tayong magagawa kahit sobrang init, kahit sobrang pagod, kailangan gawin dahil kailangan mag-survive. No? Tapos naputol pa yung tsinelas ko. Talagang pinost ko sa Facebook yun na yung tsinelas ko ay naputol dahil sa kaka-deliver ng face mask. So yun, talagang sobrang... So gano'ng katagal tumakbo tong delivery mo, nagpagbebenta mo ng face mask? Hanggang bumalik ng pasukan, siguro mga 4 months din yata. 4 months din. Pero bukod pa doon, nabanggit mo rin dati, di ba? Gumagawa ka rin ng mga kakanin ba yun pagkain? Ay, oo. Grabe, sabay-sabay. Ano yung mga ginagawa mo na yun? Gumagawa ko banana cube. Banana cube. Anong tawag nito? Turon. Kasi okay. Yun kasi, Tre, yung banana cue at turon, natutunan ko din yun sa auntie ko sa Cagayan de Oro na may kainan. Ayun, kaya marunong akong gumawa noon. Okay. So, banana cue, turon, yun din yung nagiging ano ko na tatawagan ko lang yung mga kaibigan ko. Oy, gumagawa ko ng banana cue dito ngayon. Gusto niyo bang ganito? Ganito ang presyo. Okay. Para lang talaga makasurvive. So, sabay yung pagde-deliver mo ng turon at pagde-deliver mo ng face mask, sabay din yun. Yes. For 4 months, tumakbo siya ng ganito. Buti marami kang naging customer noon. At the same time, kasya, yung kinikita mo na yon, pambayad ng upa mo, pampadala sa family mo sa Pilipinas. That time, hindi ako nagpapadala sa Pilipinas kila mama kasi may support naman sila sa tatay ng mga anak ko. Okay. Yung mga anak ko may support naman sa tatay. Hindi ako nagpapadala nung pandemic. Mm-hmm. Pero sa bahay naman, luckily meron akong sariling flat doon sa Dubai na nakuha ko na establish ko yun nung nasa dating company pa ako. Oh, so meaning to say, nung nandun ka sa dating company mo, nakapag-ipon ka, nakabili ka ng property mo sa Dubai. Parang ganun na rin. Okay. Parang ganun na rin na parang nakakuha ko ng property sa Dubai na pwede akong magiging libre sa rent.
Wow. Oo, kasi Wow. pinaparintahan ko siya. Pinaparintahan mo. Kasama ko yung kapatid ko at saka Okay. yung kasama ko yung pinsan ko. So, ang nangyayari nun, nagiging libre ako sa rent. So, nagkataon lang talaga. Kasi kung hindi siguro ako libre sa rent, talagang as in, Hindi sobrang makaka, hirap. ano, Hindi ako makakasurvive. hindi ka makakasurvive. Hindi ako makakasurvive. So, tumakbo yung negosyo mo ganito sa Facebook, nagbebenta ka ng mask at kakanin for 4 months. At the same time, yung mga panahon na yun, meron ka na rin existing na, na for rental flat. Kaya sama-sama na rin talaga. Okay. Tapos, yan, from 2000, ano na ba yung COVID? 2019, di ba? Hanggang 2000... 21, 20. 2000, okay. Tapos, yun na yung mga time na naisip mong umalis na ng Dubai. Actually, matagal ko nang gustong naisip pumunta dito sa Canada. As in, talagang sobrang tagal na. Kaso nga lang, nagkataon lang na, alam mo na yung finances. Okay. Diba? Finances. So, doon ako nahihirapan na kailangan na talagang, at saka ang nasa isip ko din, sa Dubai, walang residency. Paano yung mga anak ko? Yes. Indeed. Paano yung future ng mga anak ko? Ang mahal ng tuition fee doon, hindi ko kaya. Para sa mga anak. At gusto ko talaga makasama yung mga anak ko. Yun talaga yung main target na kung bakit gusto kong umalis ng ibang bansa. Pumunta dito. Okay. Oo. So, ayun, nakaipon ng konti. Actually, nung nag-apply ako dito, wala akong kapera-pera. Wow, lakas loob lang talaga. Lakas loob lang talaga. Tapos sabi ko pa, saan kaya ako kukuha ng pambayad ng tuition fee nito? Yung sahod ko, ganito. O sige, manghihiram na lang ako sa mga pinsan ko. Nanghiram ako sa mga pinsan ko para makabayad ako ng first sem. First sem. So yung pinagpunta mo dito sa Canada is utang pa sa pinsan mo? Utang yung first, part of it. Part of it. May konting savings ka doon. May konting savings ako na utang ng pinsan. Tapos, nangutang ako sa mga pinsan ko para maka-fully paid sa first sem. Fully paid sa first sem. So, ayun na yung kinontak mo na yung agent na kakilala mo para makapunta ka dito sa... Actually, hindi siya agent kasi asawa mo eh. Hindi siya agent kasi asawa mo eh. So, ganun. Kinontak ko siya. Tapos, ayun, yun nga, nag-usap kami kung ano yung dapat gawin, magkano ang kailangan. Ayun, tapos yun, doon na nag-start. Doon na nag-start. So, actually, nakita ko nga na sobrang smooth nung pagpasok mo sa Canada kasi yung approval ng visa mo, visa ba yan? Visa, no? Is within 1 month lang, di ba? Hindi siya umabot ng 1 month. Hindi siya mga 26 days. 26 days lang eh, no? Oo, na-approve. Na-approve agad siya. Oh. Yun yung... Siguro, sabi ni Lord, paalisin ko na tong babae na to dito sa Dubai kasi ang dami ng struggle. Oo, pero isisingit ko lang, medyo konting personal. Asa sa'yo kung gusto mo sagutin o hindi. So, mag-move ka sa Dubai, mag-move ka sa Canada, meron bang naging concern yung papa ng mga anak mo na, sige, tulungan kita sa tuition fee mo? At nagko-communicate naman talaga kami palagi kasi dahil sa mga anak namin, may anak kami, which dalawa, is, may anak kaming dalawa. Okay. Support siya sa akin sa mga desisyon ko kasi alam niya na dati pa talaga gusto ko makasama mga bata. Support siya talaga siya lahat ng desisyon ko kung ano yung kailangan ko sa buhay basta para lang sa future ng mga bata. Yun lang din yung kagandahan sa kanya dahil 'di ba hindi katulad ng ibang tatay na pababayaan yung ang kagandahan sa kanya talaga as in todo support siya sa akin kung ano yung kailangan ko sa mga bata. Sa mga bata siya nagsusupport. Pero yung diskarte mo papuntang Canada is talagang ikaw yun. Sariling sikap ko yun. Sariling sikap. At least andyan siya para magbigay ng suporta sa anak mo kahit na hindi mo siya kapiling, di ba? Yes. Yun din naman ang kagandahan. Yun ang kagandahan. Gusto mo siyang batiin? Salamat nga pala sa mga, ano ba yun? Paano mo sabihin? Paano ko masabihin? Salamat, ganun lang. Salamat nga pala sa mga memories, Char. Sa mga memories, Wala akong hinanakit doon kung ano man yung mga past namin. Okay. Wala akong doon. Konting singit lang ulit. Pero during that time na nasa Dubai ka, syempre, single ka na. Wala ka bang naging boyfriend or may naging boyfriend ka? Meron. Oh, of course, syempre. Aminin ko yun. Gusto mo siya shoutouts? Shoutout nga pala, umuwi ng Pilipinas, nagpakasal, buti lang din naman. So, meaning yung naging boyfriend mo sa Dubai, Pinoy ba? Oo. Umuwi na Pilipinas? Nagpakasal sa iba. Ay, Diyos ko. Grabe! Akala ko nga sa pera lang ako maluloko, pati pala sa ganyan. Pero gano'n kayo naging katagal nung second mo na yun? Madali lang? Madali lang. Napakadali lang. I mean, basta madali lang siya. 2 days? Di naman. 48 hours. Gusto mo siyang batiin, sabihin pangalan? Ayoko. I forgot you're ready. Okay. So, yun, going back. So,
nag-move ka na sa Canada, bayad na yung tuition mo for the first semester na partly nun is sa'yo, partly kira mo sa pinsan mo. Kumusta yung budget mo nun? Kasi for sure magastos sa Canada. Pagpunta ko dito, may dala pa naman akong pera pang second sem. May nilaan akong pera pang second sem pagpunta ko dito. Okay. Tapos So kahit nangutang ka sa pinsan mo, naka-ready, ikasa yung pambayad mo sa second sem mo. Yes. That's good, that's good. Naka-ready yung pambayad ko. Kasi may naipon din ako ng konti. Yung last pay ko dun sa company, yung sahod ko ng ilang buwan, inipon ko yon. Tapos may pera ko pagdating ko dito na pambayad ng tuition fee at saka pangbayad ng rent. Alam mo yung daily expenses ko, may pera ako noon. Tapos yun nga, eksakto na nakapasok ako sa, di ba una kong trabaho is sa Dalarama. So nung nag-aral ka sa, anong month ka pumasok sa Canada? Month ako pumasok October 2022. Last year, 2022. Tapos, start na agad ng klase mo nun? Yes, kahit nga nasa Dubai pa ako kasi nag-start kami ng klase that time is September 6 pero online siya. Online siya. So kaya ka nagpunta na ng Canada kasi kailangan nyo na mag face-to-face? Yes. Okay. Kailangan na namin mag face-to-face. Kasi kung hindi pa yun kailangan, siguro nasa Dubai pa ako hanggang kailan mag-i-start yung face-to-face. Ilang araw ba ang pasok mo sa sa school every week? Parang ang nangyayari, twice a week lang siya kasi yung isang araw na dapat sana ika-3 days namin online siya eh. Okay. So twice a week. So twice a week, yung isang araw doon online. Online. Tapos yung mga walang araw na pasok mo sa school, nagtatrabaho ka na? Ayun yung todo kayon. So ano yung una naging trabaho mo sa Sa Dalarama. Dalarama. Ano ba, sige, ikikwento namin sa'yo. Ano ba trabaho sa Dalarama? Dalarama is parang... Para siyang, kung sa Dubai, para siyang day-to-day. Day-to-day? Oo. Yung mga... Paano mo siya ikikwento? Parang makikita mo siya, hindi naman siya hardware di ba? Hindi. Parang, ano ba tawag doon? Yung tindahan siya ng timba, tabo. Parang tindahan siya ng mga anything na dollar kailangan sa bahay. store na alam mo yung below the budget. Alam mo yung mga ganyan. Pero ang mga usually binibenta doon, yung mga kailangan mo sa bahay. Yes. Yung mga everything, minsan yung pati yung mga kailangan mo sa sakyan na hindi siya yung to the highest level na na klase ng mga items. So, kumbaga mga third level o mga secondary, ganun. So, ganun yung mga klase na makikita mo sa Dalarama. At yun yung first na naging trabaho ni Rolin dito sa Canada. So, pwede mo bang i-share? Magkano bang per hour mo doon? Sa Dalarama, 1550. 1550 as of 2020, di ba? 22. Pero okay na din yung trick kung i-compare po naman sa Pilipinas, yung 1550 mo, magkano na ba yan sa Philippine money per hour? 600 something, 600 something, so mapupulutin yun. Saan mo pupulutin? So tumagal siya ng ilang taon ilang buwan yung pag-work mo sa Dalarama? Nag-start ako ng Dalarama November, tapos natapos siya ng January, oo. Tapos nakakuha ka na ng bagong work mo eventually? Yes, okay, na-bless tayo na nakakuha ko ng work sa Money Mart. Yun na yung currently na pinagtatrabahuan ko. Oh, that's nice. Mas malaki na yung sahod? Ay, oo. Okay. Malaking difference. At saka yung trabaho doon is talagang related siya kung ano yung pinag-aaralan. Oh, yes. Kung ano yung pinag-aaralan mo. Oo. So, na-bless talaga kasi yung Money Mart is pwede ko siyang doon ako mag-co-op. Wow. Oo, doon ako mag-co-op. Doon ka na mag-OJT. Doon ako mag-OJT after ng school. So, ayun, yun na yung talagang permanent ko na trabaho. Hopefully, kung pagbibigyan. Actually, gusto ko lang i-share kasi si Rolin is a dear friend of us. Housemate nila namin siya at the same time. Nasaksihan ko kung gaano siya kaagang gumigising sa trabaho para lusungin yung yelo, para maghintay ng ilang minuto sa bus terminal para i-catch yung bus niya, para mag-travel ng isang oras mula sa bahay papunta sa trabaho during winter time, ay phenomenal. Hindi lahat may kakayahan na ganon. Gigising ng 4 a.m., 5 a.m. dahil opening sa trabaho. Grabe. Sobrang saludo talaga ako sa kaibigan natin na to na katulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat may kakayahang gumawa ng ganon. Lumululusong sa yelo, minus 15 degree, hanggang tuhod ang yelo, sobrang lamig, maghihintay ka sa bus stop ng mga ilang minutes pa. Bisa mabot ng 30 minutes. 30 minutes, oo. Para bumiyahe na isang oras, lagpas pa, papunta sa trabaho, vice versa pa uwi. Sobrang daming pagsubok, guys. I mean, kasi iniisip ko yung pagsubok na yan, kung siguro ako lang mag-isa, hindi ako kung sarili ko lang yung iniisip ko, bakit ako magtitiis? Diba? Kung sarili ko lang iisipin ko, ba't ba ako magtitiis ng ganito? I can go back to Dubai anytime. Pero iniisip ko kasi, paano na lang yung mga anak ko? Yes. Pag halimbawa, merong umaasa sa'yo.
Oo, pag halimbawa kasing mag-quit ako, kasi kung tutuusin, kung i-compare ko siya ang Dubai at saka yung Canada, transportation-wise, alam mo na, yes. diba? Oo. Mas ano doon. Mas ano doon, at saka mas maraming tao doon, sa marami kang makikita. Yes, diba? yes. So paglabas mo pa lang ng bahay, dami nang pwedeng mabilhan, dami mo nang pwedeng kainin, dami mo nang pwedeng galaan. Dito daming kamarites. Yes! Paglabas mo ng bahay, dito kami lang dito siyang nagmamarites. Wala din kaming ibang pagmamarites kasi wala din naman kami mga balita kung ano mga pangyayari doon sa probinsya namin. So, kung siguro, sarili ko lang iniisip Hindi mo na kailangan umalis ng Dubai. Hindi ko na kailangan umalis ng Dubai. Doon na ako mag-i-stay sa Dubai. Pero syempre, may mga anak akong umaasa. At saka ayoko din, iniisip ko kasi, ako kaya kung ganito ang naging status ko na ako lang mag-isa. Okay, diba? Okay. I mean, nakaya ko lahat. Okay. Paano na lang kaya yung mga anak ko? Hindi ako sure kung ganun ka ba din ba sila katulad sa akin. Yes, ganun katatag. Ako, isang buhay na saksi kung gaano ka naging masigasig at masipag sa naging buhay mo. So ngayon ay naka-break ka sa school mo. Ang balik mo ay sa September. 5. Pang ilang semester na yan? Pang third sem na yan. September 2. December 16. 3 buwan na lang. October, November, December. Tapos January, yun na yung co-op mo. Yung co-op na yun, consider as full-time na yan eh. Full-time job na yan eh, hanggang sa makakuha ka na ng trabaho. Tapos eventually, magmamarcha ka na, graduate na. Graduation namin is if I'm not mistaken, last year kasi June. Kung hindi June, May, ganon. Oo, so gagraduate na. At nakakaano na din naririnig ko nga sa mga kaibigan ko, na kaibigan mo rin na magaling ka daw sa trabaho. At I can say na magpo-flourish ka dyan sa ginagawa mo na yan. And eventually, hopefully, ma-supervisor ka at ma-manager ka dyan. Para maging mabilis yung para maging mabilis yung application mo for permanent residency. Amen. Yun yung nakikita ko. So, meron ka bang mga pinagsisihan? Ay, wala. Sobrang wala? Sobrang wala. Kahit na sobrang ganda ng trabaho at buhay mo sa Dubai? Ang life ko naman sa Dubai, hindi din naman perfect eh. Okay. Oo. So, wala talaga akong pinagsisisihan. Kahit yung iba nga, ang dami kong makikita sa vlog na, bakit pa sila pumunta dito, ganito, ganyan. So nga pala, ba't pa kayo pumunta ng Canada kung talagang okay na kayo dun sa Pilipinas kung saan kayo nag-i-stay? O ba't pa magsisisihan? Di ba alam mo yung ganun? Pero sa akin, wala akong pagsisisi kung bakit ako pumunta dito. Kahit kung i-compare ko yung life ko. Oo. Pero ano ba yung pinaka naging main reason o ba't naisip mong mag-Canada? Pinaka main? Ang mga kids ko talaga. Kids mo talaga, Kasi iniisip ko, pag nag-college sila, gusto ko sana silang mapaaral ng napakagandang school doon sa Pilipinas. Yes. Kahit may support sila sa tatay nila, iniisip ko pa din, baka hindi kasya. Okay. Yun. So, baka hindi kasya. So, yun ang iniisip ko. Pero, kung dadalhin ko sila dito sa Canada kasi, di ba, libre ang school? Libre ang school. May usap pa. May usap. So, pwede mo silang dalawa dalhin dito. Parehas girls ang anak mo, di ba? Yes, okay. Anong age ng panganay mo? Panganay ko is 15. Si Chian. Second yung pangalawa ko 14 si Chucho. Magpo-14 si Chucho. Chian and Chucho, nakita nyo kung gaano kayo kamahal ng mother nyo at ginawa niya itong pagpunta sa Canada ng para sa inyo. Yes. Sobrang sipag ng mama nyo at willing kayong bigyan ng magandang future. And plano mo ba silang dalhin dito by next year? Yes. Okay. By next year talaga, yun ang target ko na naman. Sa ngayon, hindi ko pa sila pwedeng madala kasi hindi ko pwedeng mahati yung oras ko na school, tapos work, tapos andyan sila. Kasi syempre, kahit ganun yung edad nila, kailangan pa din ng supervision. Tsaka kasi kagandahan, pag next year, full time ka na sa work, yung mga anak mo, pwede na rin magtrabaho pang samantala sa mga retail store dito. Nagtatanong na nga ako eh. O kumbaga, sa isang mall lang kayo magkatrabaho, pick upin mo na yung mga anak mo, sabay-sabay na kayong umuwi. Tsaka kailangan mo na mag-start mag-driving talaga noon. Oo. Chian, mag-aral ka ng mag-drive. Oo, si mama mo hadlock. Takot. So yun. Oo. So yun. Wala akong pagsisisi na kahit isang Okay. Hindi, ang pagsisisi ko lang talaga, is siguro, kung may pera ako that time, kasya yung budget ko. Sana sinabay ko pala yung pag-process ng mga anak ko kasi pwede naman silang pumunta dito anytime. Oo. Unexpected lang kasi na ma-approve yung visa ko at saka wala pa silang passport nung nag-process kami. Yes. Kung alam mo lang, no? Kung alam ko lang na ma-approve ka agad,
Alam mo yung gano'n na ano pala. So, sana sinabay ko na lang sila kaso wala silang passport pa that time. Okay. Dahil parang feeling ko kasi nung nag-process kami, parang okay, process lang ng gano'n. Pero with prayers. Okay. Pero with prayers yun. Hi, Jacob! Nandito kasi kami sa camp ngayon. So, may mga bata, may mga mothers and relatives na nandito. So, yun. Wala akong pagsisisi talaga. Walang pagsisisi. Kahit ano. Kasi, dito sa Canada, may future ka eh. Yun, sobrang ganda. May future ka. Meron ka bang gustong ma-advise sa mga kababayan natin na gustong pumasok dito as student entry? Na pwedeng sabihin natin kagaya ng kalagayan mo. Kagaya mismo ng status mo, may 2 anak at hindi kasama ang partner, nakulang ang budget, may ma-advise ka ba? Yes. Una ko talaga ma-advise is prayer. Prayer. Amen. At saka perseverance. I mean, kung meron ka kasi gustong marating sa buhay, oo, yung pera susunod na lang yan eh. Tapos nung nag-process kami ni Dulce ng documents namin, ang sabi talaga ni Dulce, mag-pray tayo, tapos sabihin mo sa mama mo, ipag-pray ka kasi grabe yung prayer ng mama, ng mga magulang. Sinabi ko sa mama ko, ipag-pray mo ako na ma-approve yung visa bago kami nag-process. Ang matindi pa nga nun, kung saan ako pumunta pa ako sa computer shop doon sa Calamba dahil wala kaming, may internet sa bahay pero sobrang hina. So nagpe-pray ka doon sa internet shop? Yes, habang nagpa-process kami. Kasi si Dulce sabi sa akin, Day, magpe-pray tayo bago tayo mag-process ng application mo. Sabi ganon. So sa lahat ng mga aspiring student, I mean, gustong pumunta dito sa Canada, talagang kailangan lang ng tiyaga. Yung pera, susunod yan eh. Susunod talaga yung pera. Kung may plano ka, ipursige. Pursige talaga. Kasi kung hanggang plano ka lang tapos hindi ka magpupursige, walang mararating. Tapos sasabihin mo na, ay, ayoko kasi wala akong pera. Yes. Tatamarin ka na. Tatamarin ka na. Kasi lumipas na yung panahon na sana pala ginawa ko dati. Kasi darating talaga yung pera. Magtataka ka na lang, saan na pala ako galing ng pera na yun? Yes. Bakit nga pala? Katulad ng estado mo ngayon, bayad mo na yung pinsan mo. Yung see? Grabe. Grabe. Halos siguro 50 or more than 50% ng tuition mo yung hiniram mo, nabayaran mo na, Hindi naman halos 50%. I mean, part of it, siguro mga 1/4, yung first sem lang. First sem. Pero yung succeeding nun, kinita mo na dito sa Canada. Oo. Wow, solid! Yung third sem ko is akin talaga yun. Yung nagbayad ako ng 8,700 Canadian dirham, akin na talaga yun na ipon ko mo na siya yun. sa trabaho. Tapos yung pang third sem mo, yun yung kinita mo na dito sa Yes. Tapos panay pang shopping mo, panay pang $20. Kaya malalaman na mga anak mo, $20. $20. Sa akin, marami akong naririnig na mga individual na pumupunta dito na failure at ang nagsisi sa pagpunta dito. Dahil siguro sa personality na hindi nila tagla yung kagaya sa'yo. So ano ba talaga dapat yung mindset ng isang individual na pupunta dito as newbie sa Canada? Dapat nakafocus sa goal. Focus sa goal. Oo, focus talaga sa goal. Kung meron ka kasing pinaglalaanan kung bakit mo yan gustong gawin, hindi ka mag-give up eh. Yes, kung meron ka paglalaanan kung bakit gusto mo yan gawin, hindi ka mag-give up. Kasi sa akin, Tre, minsan di ba, may time na nag-message sa akin si Dulce na, Day, bakit ka Kasi nag-message ko sa kanya, umiiyak ako, ganito, ganyan. Naiyak ako noon dahil sumakit daw yung tiyan ng anak ko kasi pag merong konting mararamdaman yung anak ko, hindi ako mapakali. So, ang iniisip ko, pag mag-give up ako nito, uwi ako ng Pilipinas, anong magiging life? Mas lalong mahirap. Anong magiging life? Mas malalong magiging mahirap. So, focus ka lang talaga sa goal mo. Kasi kung hindi ka magpo-focus dun sa goal mo at ang dami mong iisipin, ang dami mong reason. Ang dami mong reason na ganito, ganyan, kesyo ganito, ang lamig dito sa Canada, bakit ba ganito dito sa Canada, ganito pala ang life sa Canada. Talagang mag-give up ka. I mean, mag-quit ka talaga. Pero sa nakikita mo, worth it yung magiging future mo ng mga anak mo? Oo. Sobra talaga. Nafi-figure out ko na nga, Tre, sabi ko, uy, pag yung anak ko nagtatrabaho ng ganyan, yung anak ko ganito, ganyan, nasasabihin sa akin na pag nag-drive na siya, Mami, anong oras ka matatapos sa work? Ako na mag-pick up sa'yo. Yes, ang sarap pakinggan. Diba? Ang sarap pakinggan. Mami, ganito, ganyan. Diba? Ang sarap pakinggan. Tapos eventually, total, 3 naman kayo nagtatrabaho, makakakuha agad kayo ng property dito dahil soon, amen. In Jesus' name, di ba? Mangyayari agad yan. So, meron ka bang gustong batiin sa Pilipinas, family, friends? Of course. Yes, hi nga pala sa mga family ko dyan.
dami kong family tre. Sobrang dami. Dami kong family from Cagayan de Oro, sa Mindanao. Mindanao. Oo, hindi ko na lang sila isa-isahin. Oo, sa lahat sobrang ng mga family ko dyan sa Pilipinas. So, yan nga, kung gusto nyo din yung mga pinsan ko dyan, patama. kung gustong pumunta dito, yun, pwede na silang mag-start. Pwede na Kasi ang silang dami ko mag-start. sibling Lakas mga- loob lang talaga. Lakas loob lang talaga kasi pag halimbawang gusto mong pumunta dito tapos puro lang plano, walang motivation din, ay semplang. walang mangyayari. Oo, Semplang din. Walang Sa motivation. friends mo sa Dubai, may relatives, mga kapatid mo na gusto mo batiin din doon? Ay, yan nga pala, oo. Hi sa mga friends at mga relatives ko pala dyan sa Dubai. Alam nyo, namimiss nyo na ako kasi palagi ako nanglilibre sa inyo dati eh. Pero salamat na lang at meron tayong social media na-update natin kung anong kalagayan ng mga friends and family natin Yes. kahit sa ang sulok ng mundo. Sobrang Yes. laking bagay. Yes. Nababawasan yung worries. Oh, Worries ng mga loved ones natin dahil nakikita nila sa post natin, masaya yung buhay natin, pero alam mo naman social media. Oo, may social media. Alam mo May time naman, din talaga oo. na malulungkot. May times din naman talaga, Trey, na nalulungkot ako. Alam ni Dulce yan, kasi nagme-message sa akin na Yes, yung yes. sinasabi ko sa kanya na umiyak ako kagabi, hindi ako makatulog, tapos nag-message sa akin kinabukasan, Day, okay ka lang ba? Gusto mo bang umuwi? Nag-message sa akin, sabi, hindi ako uuwi. Sumuwi. Hatid ka namin sa airport. Hindi ako uuwi. Ano lang talaga to? Part of the process. Part of the process lang. Kasi syempre, mag-isa ako dito. Hindi ko kasama mga anak ko. So siguro pag andito ng mga anak ko, talagang I'm complete. Yes, Oo, totally I'm complete. Oo, Totally I'm complete. complete na pag andito na yung mga anak ko. So, ayun. I mean, thankful pa din ako. Thankful ako sa inyo. Ay, salamat. Oo. You're welcome. Una talaga, thankful ako kay Lord at saka sa family ko. Dahil syempre, without the support of my family, hindi din Yes, ako wala makakapunta talaga. dito. Wala ding, grabe din yung struggle, Trey, nung pumunta ako dito. I know, Pero, I know. sa process, walang struggle. Pero, sa finances, of course, Ayun talaga. talaga. Halos Oo, lahat kasi naman tayo. napakamahal. At saka sa mga gusto nga palang pumunta dito ng mga na student, gustong mag-student. Hindi ibig sabihin na kahit hindi ka matalino, hindi ka pwedeng pumunta dito. Kasi may nababasa din ako mga ganyan na kailangan daw ng fluent sa English, kailangan daw ng ganito. Hindi naman, I mean, kasi kung ano yung tinuturo dito, though may kaibahan, May kaibahan. malaki talaga yung kaibahan. Pero doesn't mean na kailangan fluent ka sa Yes. sa banyagang oo, salita. banyagang salita. Kahit sino pwedeng pumunta dito. Basta, tiyaga, perseverance, may motivation, focus sa goal. Makakapunta talaga ng Canada. Dahil sobrang salamat sa time na binigay mo sa amin, sa akin, at i-share mo yung magandang buhay mo na punong-puno ng challenges, punong-puno ng pagbangon sa kada dapa na tinatamasa mo. Sa mga love life mo, ex-love life, maraming salamat sa pag-share. Ang dami ko na namang natutunan sa episode na to sa perspective ng isang kagaya mo, single mom, pumasok as housemaid, kasambahay, dahil sa galing mo sa trabaho, in God's grace, na-promote ka, may nawalang empleyado at ikaw pinalit ng amo mo. After few months sa promote, after few months again, promotion, dumating ang pandemic at nakabangon ka dahil sa abilidad mong gumawa ng pagkakakitaan. Sobrang saludo ako sa iyo dahil sobrang beyond the words Beyond the words kasi hindi ko makita sa ibang tao kung gaano ka naging kasipag pagdating sa pagtaguyod mo sa family mo, pag-ipon ng pera para sa tuition fee mo, at the same time pagpadala at sobrang concern. Ang dami ko na namang natutunan na kagaya nyo sana, na may natutunan din kayo kagaya ng mga natutunan ko kay Rulin. At another episode na naman ng learnings at realization ng ibig sabihin ng tiyaga at lakas ng loob. So yun, maraming salamat sa panonood nyo. May singit ko nga pala, Tre. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, pero may sisingit muna si May Rolling. sisingit ako. Ayan, sige. Hoy, sa lahat ng gustong pumunta dito na student visa, hindi kailangan natin ng OWP pag ikaw ay single. Huwag kayong maniwala dyan. Yun, ang galing. Huwag kayong maniwala na kailangan ng OWP para makapunta dito, para may hindi. Kwento mo muna, ano ba yung OWP? Kahit alam natin, pero sabihin mo. Oo, yung OWP, di ba, open work permit. May mga husband, may mga partner. Sa totoo lang, sa mga classmate ko, ako lang ang may anak na walang OWP.
Oh. Oo. Okay. So, ngayon, sasabihin nila sa akin, Day, kasi Day na din tawag nila sa akin eh. Day, ganito, ganyan. O, bakit ba? O, diba? Yes. O, okay lang naman ako na wala akong OWP. Oh, yes. Kung mayroong gustong mag-OWP sa akin, bayaran niyo ako lahat ng tuition fee ko. Oo, nakaya ko nga ako lang mag-isa, diba? So, okay lang kahit wala tayong OWP. Kung gusto niyong pumunta dito, single mom, single parent, kung gustong pumunta dito, hindi kailangan ng OWP, basta magtsatsaga lang talaga. Magtsatsaga lang talaga. Okay. Sobrang solid na kwentuhan. Mag-subscribe kayo at mag-comment kayo sa mga kaibigan ni Rolin. Huwag niyong kalimutang sumuport sa channel na to at panoorin niyo from the start of the video hanggang matapos. Yun. At maraming salamat talaga kay Rolin. That's all. Adios! Thank you! Thank you! Yes. Thank you! Salamat, Day. Salamat. Salamat. Yes. Kamusta ngayon? Ayos, Rolling! Day! Dali, Day! Wow! Wow! Ayun na! Oh, partida. May karga pa si Paul. Wow.